Hello Angels! Welcome back again sa ating channel. So for today's video po ay mag-a-unbox tayo sa kauna-unahan ng isang gimbal o stabilizer. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung stabilizer, ito po ang isang tool na ginagamit ng mga photographer, videographer, mga sikat na vlogger at pati yung mga content creator para makapag-produce po sila ng picture o video na hindi blur o at hindi shaky. So ito po yung kauna-unahang entry natin sa ating unboxing series. So without further ado, let's begin! And we're back. So bago tayo magsimula ay ikwento ko lang po muna ang nangyari bago ko binili ang gimbal na ito. So una kong nakita ito sa Shopee is masyadong mura yung kanilang gimbal kumpara doon sa ibang mga store. So nabili ko po ang gimbal na ito for the price of 1,878 lamang. Compare po doon sa Mosa store na nasa 3,590, hindi pa po dyan kasama yung shipping fee. So bago ko po in order itong unit na to ay chinat ko muna si seller kung okay ba talaga o legit ba talaga yung kanilang item. So pagka-chat ko siguro mga 10 to 15 minutes ay nag-chat na agad si seller at magpo-provide din po sila ng resibo. At eto na nga po ang Moza Mini MX. So what's inside the box of the Moza Mini MX? Yan. Okay. So upon opening the box po ay makikita po natin yung logo ng gimbal. Yan. And then unang-unang bubungad po sa atin is syempre yung user's manual. Yan. Na hindi naman kadalasang binabasa. At syempre, meron resibo po yung na pinadala si seller. So ang pangalan po ng store nila is Pines Multi Telecom Shop. So kung gusto nyo po na mag-order ng ganitong gimbal o may gusto pa kayong orderin sa kanilang store is provided po ang link dyan sa baba. And then, ang star ng Pasko. Yan. Ito na po yung ating stabilizer. Yan. At yan. Meron pa silang nakalagay na strap para ilagay po natin dito sa babang part ng holders ng gimbal. At saka take note po USB Type-C na po yung ginagamit nila dito. So mabilis po ang pag-charge natin sa gimbal na ito. And then, dito sa isang box ay nakalagay po dito ang yan, ang kanyang carrying case po. Yan. So, kung magta-travel kayo, para hindi magasgasan yung magandang stabilizer ninyo, is pwede nyo pong ilagay dito sa carrying case nito. Yan. And then, the next one is, syempre, meron siyang stand, tripod stand. Kasi pag ibabalance nyo po, ikakabit nyo na dito yung inyong cellphone, yan, is kailangan niya pong ilagay yung stand para mas madali nyo pong malagay o maibalance yung inyong mga cellphone. So paano nga ba ginagamit ang isang Moza Mini MX? Yan. So bago po natin i-set up yung ating stabilizer ay isasabi ko lang po muna sa inyo yung mga specs. So ang payload po o yung kaya lang na cellphone ng ganitong unit is 280 grams. Yan.
mabigat na din po yung 280 grams. And then, yung weight po pala nito is 412 grams, ano. So, magkakalahating kilo na po siya. And then, pag ano natin, pag magcha-charge po tayo nito is nasa 2.5 hours yung bago siya ma-full charge. And then, magagamit mo daw siya ng 24 hours. Yeah. So, paano po i-set up yung ating Moza Mini MX? So, napakadali lamang po. So, first things first is syempre, yung uunahin natin is yung holder. At meron naman po silang mga instruction, ano? O meron silang guide. So, unang-una po natin gagawin is, yan, nakalagay po dyan, na i-rotate daw ito natin ng 90 degrees. Yan. So, mag-rotate natin din yan. Yan, okay. 190. Yan, 180 degrees. And then, second step po natin, bago natin to i-unlock, para hindi siya mahirapan na makatayo, is ilalagay natin itong ating tripod holder. Yan, ang stand. Yan. Kaya ko siya sinabing holder kasi pag gagamit ka na nito Moza Mini MX, pwede mong hawakan dito or dito or sabay para steady siya. Yan. So, ano lang natin siya para makatayo siya ng maigi. Yan. Then, dito naman sa handlebar, para ma-unlock mo po siya, may nakalagay din na guide. Yan. So, i-rotate lang po natin ito. Yung ganyan. Yan. Unlock na po siya. Yan. Pwede na siyang maganyan-ganyan. Yan. And then, ang pangatlong kailangan natin i-unlock is syempre kung saan natin ilalagay yung ating phone. So, sa phone holder, may nakalagay din dyan. I-click lang, ano lang natin siya, i-unbox lang na, tag nito, iikot lang natin ng clockwise. Yan. So, ibig sabihin pa kanan. Parang sa orasan. Yan. So, paano natin ilalagay yung ating cellphone? So, napakadali lang po nito. So, tip ko lang po, ano, pag maglalagay kayo ng cellphone dito, ibabalance nyo siya, is para makapitan po para kumapit po ng maayos o mag-grip ng maayos ng inyong ng inyong gimbal, yung inyong cellphone. Syempre, mas maganda tanggalin nyo yung kanyang case. Yan. So, natanggal na po yung case. Punasan na natin. Yan. So, may nakalagay po dito, no? Yan. Phone camera direction. So, ibig sabihin yung camera is dapat nasa left side. So, yan yung camera natin. Dapat daw nasa left side siya. So, ganyan. Ganyan natin siya lalagay. Ang pagbabalance po nito is madali lang. Yan. Pag ganyan po yung nakalagay, ganyan siya, ibig sabihin hindi pa po siya balance. Yan. So, hawakan natin na maigi. Yan. Ano siya hanggang sa gumanyan na yung cellphone ninyo. Yan. Oh, ganyan. Ibig sabihin po niyan, balance na yan. Okay? Yan. Ibig sabihin po, balance na yan. So, bago nyo magamit yung Moza Mini MX, is kailangan nyo po munang mag-download ng Moza Genie app. So, ang Moza Genie app is available po siya sa iOS at Android devices. Yan. Pwede nyo siyang i-search or hanapin nyo o scan nyo lang ang QR code na ito. Kung halimbawa nawala man yung inyong user's manual, is dito mismo sa ating gimbal or stabilizer ay yan, pwede nyo ma-scan itong QR code na ito para maka-download kayo ng Moza Genie app. Yan.
So sa pag-open po ng ating gimbal, is i-press lang po natin ito at i-hold natin ng 3 seconds para mag-on yung ating gimbal. So press 1 and hold for 3 seconds. Yan. Diba? And i-open lang po natin yung ating gimbal. Teka lang. I-type natin yung password. Yan. Yan, okay na, 'di ba? Hindi pa naka-open yung application pero gumagana na siya. At i-open natin yung Moza Genie. Yan. Ganito po yung kanyang logo. Yan, okay? Once you tap, yan. At maglalagay po at magpa-pop up po yan na device not connected. So since ako na-connect ko na yan dati, yan, kailangan nyo lang siyang i-allow. Yan. Tapos isi-search na niya ang application yung Moza Genie. So kailangan nyong i-connect yung phone ninyo dito sa stabilizer. Yan. At yan na po. So pwede nyo na siya magamit. Yan o. Yan. Tapos may mga features po ito si Moza Genie na swak talaga. Maganda siya. Ito, papakita ko sa inyo. Ito po yung ilan sa mga features na nagustuhan ko sa Moza Mini MX, no? Pag itong plus button na ito ay dinouble tap natin siya, is magsusum in po siya hanggang 10 times. Tingnan po natin. Automatically. 'Di ba? Hindi mo na kailangan pang mag-zoom in, zoom out. Yan. Siyempre, in opposite of this, pag pinindot mo naman yung minus ng 2 beses, is mag-zoom out din po siya ng 10 times din. Hanggang sa bumalik sa default na setting niya. Yan. Yan. Nag-off pa yung ating camera. Tapos, ito po, itong rocker na ito is pag minove natin siya pa up, syempre, aangat din siya. Bababa. Yan. Right side, tatagilid. Yan. Kung pwede siya mag-take ng picture, click mo lang to. One time. Magre-record video na siya. Stop. Yan. Tapos, kung gusto mo na bumalik yung dito sa harapan, yung tawag dito. Yung rocker niya po yung trigger key niya pala is lang natin siya. I-double click lang natin yan, Yan. Pupunta na siya dito sa center. Yan. So maganda ang ang gimbal na ito. At meron din po itong object tracking. So i-press mo lang po ang trigger ng isa. Yan. 'Di ba? So kung makikita nyo kung saan man ako meron siyang matatrack. So yan mga angels, papakita ko sa inyo kung paano mag-track yung ating Moza Mini MX. Yan, may face recognition po siya. So kung saan man ako nakatingin is nagpa-follow po siya. Yan. So isa pa pong features na gusto ko dito is i-triple click mo lang yung itong trigger key. Yan. Yan, yung trigger key is magsi-switch po siya from front camera to back camera. 1, 2, 3. Yun. Yan na, angels. Yan. Kita nyo? 1, 2, 3. Dito na sa harapan,
Yan. So ito po ay isa sa mga magandang features ng isang gimbal. Siyempre, pag may gimbal kayo, hindi lang porket may gimbal kayo, i-rely nyo na yung stability. So meron pa rin po mga technique kung paano ito gamitin. At yan po yung i-include natin sa next video natin. So yun po talaga is in-depth review po yun. So lahat po ng mga buttons dito ay atin pong ipapakita kung paano siya gamitin. So bago po tayo guys magtapos dito sa ating video is i-rate po natin si courier at si seller. So ang rate ko po sa kay courier muna is from 1 to 5, i-rate natin siya ng 5 star. Yan. And syempre sa seller po sa Pines Multi, pagdating po sa responsiveness sa pag-chat is i-rate po natin sila ng perfect 5 star. At syempre sa packaging, sa pag-accommodate nila sa atin, at syempre kung paano nila pinak itong ating item is we rate this 5 star. Kung makikita nyo is wala man lang ni kunting dent yung ating box. So ibig sabihin is napak po talaga siya ng mabuti. At saka isa pa po doon sa pinaka malaking impact na nagawa nila is yung nagbigay po sila ng OR, which is proof of purchase po talaga natin. So in case na merong problema yung ating item is pwede po natin sa kanilang mabalik. Okay? So I highly recommend Pines Multi na pwedeng pagbilihan ng mga legit at saka murang mga products. So that's all for our video. So see you po sa aking susunod na video. Thank you.